Hello mga ka-episode! Welcome to my mini vlog. I'm with Roda and Ate Elvera. So, pupunta kami sa Binyaw? Binaw? Binal? Basta yun. So, I put here Binaw. 35th years Binyaw de Sao Paulo. Hindi. Halo siya na. Halaman. Ay, kita ko doon sa puno. Mga, wala, may tanglad, oh. Ito. Dos, di mo? So, we are here in Museo de Arte Moderna de Sao Paulo. Sayote! So nice. So, ito yung 35th years Binyaw de Sao Paulo. So, ang isang participants dyan is a Filipino. It's a filmmaker, Eric Oteza de Guia. Also known as Kidlat Tahimik. Diba, Rods? So, papasok kami dyan. Libre lang ang entrance. Entrance fee, wala. Entrada. Ito yung place ng kanilang exhibit. Si Roda yan ha, si Roda, hindi yan artista. Artista ng Brazil. Hi, artista ng Brazil. So, anong kwento nito? Parang ano siya, train, railway. Kunan natin ang buong railway. Ayan, papunta doon. And, iwan ko kung anong nagsisimbolize nito. Bakit mayroon ganyan? Hello, vlogger! Hi, vlogger! Vlogger na rin si Roda. So, mga 100 plus ang participants ng exhibit na ito. At isa ay si Kidlat Tahimik. May iba't ibang country like Philippines, Italy, and everything. So, look at it. So, kaninong obra to? Dapat mayroon silang plaka dito, ano? So, tignan natin. Parang ito na yata yung ano nila. Ito yung obra ni Kidlat. Ni Sir Eric. So, let me check. So, parang Capri. So, mula doon sa art ni Kidlat Tahimik, puntahan naman natin yung iba pang disenyo ng iba't ibang artists sa iba't ibang mundo. Ay, ano ba yun? So, red.
Ano to, magnetic? Iwan. So, akyat tayo sa taas kung anong meron doon. Yun ang kinunan nila, yung may reflection. Kuha ka, lakad ka nga doon, Rods, kung anong reflection mo. Nasa taas yata. Third floor na to. The Shadow of Rhoda and Ate Elvera. Okay, lakad. Lakad, lakad. Walang ibang magawa. So, andyan na tayo. Nalefong mangkoy. Balik tayo dito. So nice. Ay, sorry. Disco pa. Kana nilagay mo doon, don't touch. Nabara tuloy ako. Bawal daw hawakan. Tignan nyo. Don't touch. Ano daw sabi, te? Don't touch. Don't cross. Okay ba yung touch sa cross? So, ang purpose dito is para napakinggan mo kung anong sinasabi ng ano sa video. Wala kasing lagay kung ano to. Basta dinisplay lang nila. Ito, dinisplay lang din nila to. Walang nilagay kung ano. Walang mga details, walang information kung anong klaseng taong to. May sinihan daw dito. Si Hato Eldabras Rosmeras Nasyo. O, ang dilim, hindi nyo makita kung ano ang meron sa loob. Ano daw yung Analyzing objects. Madilim dito banda. Ano yan dyan? Kabelo. Latin America Collection, Villas Benson Latin America Studies Collection, the University of Texas at Austin. Bolivia. Collection ng mga Bolivia. So, Bolivia pala to. Yan nga din ang nasa isip ko, parang mommy. Mommy, oh. Making work in 1980 artists. Thread. Mga recycled thread. Creative Growth Arts Center. Ang laki ng museum na ito. So, hanggang December ang kanilang exhibit. And after December, wala na. Tanggalin na ang mga ganitong
ano, mga art. So, palitan na ng mga bago. Sking tahi. Ito kaya ako? Basta yan, nila yun. Lamumu. Mano, yun ni Rivera na doon sa taas. Hinahanap niya siya doon, si Pang. Pero, meron pa pala. Ang laki talaga dito. Wow! Recycled paper. Recycled paper. Ay, maganda yun. Ano yun? Para ano yan? Nasa dagat tapos may mga but-but. So, lapitan natin para maklaro ninyo na may but-but dyan. Yung circle na yan is ano yan, but-but. Look at that. At meron pala ditong cafeteria. Kuha ka ng saging tidahon. Dahon ng saging. Magsuman daw siya. Kuha siya ng isang dahon ng saging. Para sa akin, magsuman daw. Ang dilim. Dito tayo sa libre. Salamat sa patubig niyo. Sabi USB. USB. At yun nga mga kaipis, after naming uminom ng tubig sa di inaasahan pagbaba namin sa isang floor is nandun pala lahat ng mga artist, lalo na si Sir Eric, which is known as Kidlat Tahimik. So, napakaway ako sa kanya ng ilang beses kasi parang nagdududa siya, Filipina ba to or what something. Kasi kaway ako ng kaway sa kanya. So, ayan na nga po, hinintay namin sila bali parang nagano sila dyan. Sinasabi nila kung what about ang kanilang artworks. Theater operation, you call it, or monoculture. It's kind of, I'd like to call the monoculturism as kind of Mickey Mouseation of the globe. I mean, I brought it up a little bit in my installation where Mickey Mouse is castrating all the beautiful stories of the Amazonas and the Filipinos. Around the world, we are now becoming a mono Mickey Mouse culture. And one way to just keep this or to counteract this mono culture. Sa sobrang dami ng kanilang mga participants at mga artworks, hindi ko na nakunan lahat kasi na-trap na kami dito kay Sir Eric. But because we have gotten used to going to the cineplexes or with Netflix, we are now seeing the world through the eyes of Captain America and Wonder Woman and Mickey Mouse. Mickey Mouse is such a cute thing and everybody gets entertained. Mickey Mouse is really a Trojan horse, killing our culture, killing us off with your Mickey Mouse. So we have, maybe related to this is we have a new field of psychology because we have a monoculture around the globe. Everybody's trying to analyze the sea creature, a good spirit, a protector. But the conquistadors made her into a monster. And so they have to kill that monster. And it's easier to, with a monoculture, to exploit us or to keep us under their colonial rule. But today, let's fight that monoculturalism of Mickey Mouse and really come back to our old stories, to our old mythologies, and bring them out in spite of Hollywood's super boom. That's our
need to be aware of that. Let's forget Mickey Mouse is just a cute guy. We have to tell our children, hey, be careful, Mickey Mouse can be dangerous. And at this moment, from this moment lang. So, nagmamadali na sila that time kasi alas 2 daw susunduin sila ng taxi going to hotel and from hotel going to airport. Kasi that time is pauwi na nga sila papuntang Pilipinas. Buti nga lang at naubutin pa namin siya kasi merong nagsabi na morning lang daw siya dadaan dyan saglit and then afternoon wala na. So, buti na lang at pagbaba namin ni is nandun yung mga artist, hindi lang si Sir Eric at pati mga iba't ibang klase ng artist from other country. Ano ba yun? Tama ba yun? Basta yun. Congratulations, napakaganda ng ginawa niya. Sa lahat-lahat ng mga art, siya yung pinaka parang pinaghandaan talaga. So, ang iba yung mga artists, mga mga drawing and everything, sa kanya talagang handmade na para from the forest yung mga ginamit niya na ang tawag dito, nagkukunwari marunong pero hindi pala. So, nice meeting you po, Sir Eric, aka Kid Latahimik. Thank you for the opportunity na ma-meet kayo. Charot! Ayun. Diba? Sinabi niya, congrats daw. Palat na Ellie, para page. Muito bom. Talagang ano siya, no? Perfect. Nakita mo yung ibang doon sa exhibit? Simple lang. Ito maraming Talagang ito pinaghirapan niya, pinaghandaan. Pati yung artist mismo namang sa kanyang ginawa. So, yun na nga po, no, mga kaibigan, si Sir Eric lang at saka yung anak niyang nabutan namin. And yung ibang kasama nila is nasa hotel. So, the exhibit was held September 6 po. And then, hindi kami nakapunta. And the next day is September 7 is holiday dito sa Brazil. So, that day lang kami pumunta, which is yun din ang araw na pauwi na sila ng Pilipinas. Palay. Galing kaya ng Pinas? So, hindi kayo nag-cover luggage sa ginala nyo? May sila? May free man kayo ne. May free extra luggage. Yung mga ganyan. So, ito po yung obra niya. Ito lahat. Compare sa mga nag-exhibit sa Alam na nila na ganyan Philippine talaga yan. Philippines. nasa kanila na yung mag-discover kung kaninong gawa ito. Sila na yung magano. Yung kabaka. May kahoy yun? Laging nakatalikod yung mga videos. Kinuha ko talaga yung Wala na namin bumalik sa airport. Kasi andun kami. kahapon lahat. May trabaho kasi kami kahapon, kaya ngayon lang. Ayun na kami nakabalik. Nagkanyaw kami dito kagabi. Nagkita, may ganun. Masaya ko siya. Kaya nakaharap na talaga. So nice. So, ayan mga ka-episode, pauwi na sila sa kanilang hotel kasi alas 2 susunduin sila ng kanilang taxi. And exactly, alas 2 na ba ngayon? So, mag-alas 2 na dito ng tanghali. Kaya pauwi na rin sila. So, pati siya na-amuse din sa kanyang ginawa. So, lahat ng yan gawa po ni Kid Latahimik, Sir Eric. Ayan. Super pinaghirapan at pinaghandaan talaga
Ang dami nilang ginawa. Diba? So, yun na yung anak niya. Yan yung tatay. Hi! Sus, hindi ako nakipaghalikan sa Pogi Bye po. Ingat po kayo sa biyahe, sir. Bye. Thank you for sharing your talent and strength. Thank you for sharing. Thank you for sharing your talent here in Brazil. May baon din ako. May baon din ako, pero bawal daw kainin sa loob. Si Roda walang baon. Oh, hindi pa sila tapos. Gusto pa rin lang maghanap ng... Parang nawala yata sila. Saan kayo pupunta? Thank you po, Sir Eric, for sharing your talent here in Brazil. So very amazing. Quit kayo dyan. So, ayan na po ang aming for today's episode. Meeting the Kidlat Tahimik, Sir Eric Oteza de Guia, the national artist of the Philippines. So, pauwi na sila and pauwi na rin kami. Kasi gutom na. Ayan. So, thank you for today's episode. Bye! Thank you for watching. Bye! Bye! Kumi daw intelligent. No, sakti very intelligent na. Kala mo nagbibiro ako. Ang galing. Ang ganda ng banyero nila. Tignan mo sa loob, may parang na pangalan, VIP. banyerovip.com. Ay, wama ka nag-lock. Hindi ka man Hindi mo man nilak, buang mo. Ka ako pa'y buang. Ay, malay ko pa naman nabuksan mo.